Sa paghupa ng bahang dala ng Bagyong Pablo, malawak na pinsala ang tumambad sa mga taga New Bataan sa Compostela Valley. Puspusan pa rin ang paghanap sa mga nawawalang residente kasunod ng flash flood at landslide. May ulat on the spot si Jiggy Manicad. Jiggy? Kaya nakapanlulumo nga sinapit ng bayan ng New Bataan dito sa Compostela Valley dahil papasok pa lamang kami, kitang-kita na ang pinsalang inabot. Itong napapanood nyo nga po, ito ang inabot ng bayan na yan. Yan po ay mga taniman ng nyug at mga saging na pangunahing kinabubuhay ng mga residente. Pero sa pagkakataong ito ay makikita nyo na puro putik na lamang ang naririyan. At ito yung mga bahay na nawasak dahil sa pagdaan ng Bagyong Pablo. At makikita nyo na mga palito ng posporo kung paano winasak ang mga bahay na iyan. At yung mga yero ay tila ba mga niyuping lata. Itong ambulansyang ito ay galing sa loob ng motor pool na inanod palabas ng gate at winasak na pader. At ito po ang kalunos-lunos na eksena dyan. Ito po si Mang Joel na naghahanap ng 8 sa kanyang mga kaanak kabilang ang kanyang magulang at 5 batang pamangkin. Yung mga labi po ng mga biktima ay nakikita nyo po sa gilid lamang ng isang gym na nagsisilbi namang evacuation center at ito yung kapal ng putik sa lugar na yan. Yung mga karamihan sa mga biktima ay galing sa barangay Andap na ayon mismo sa estimate ng barangay chairman doon ay maaaring nasa 300 pa ang mga kababayan niya o nasasakupan niya na mga hinahanap pa sa ongoing search and rescue operation na sinasagawa ng mga sundalo, mga police, Air Force at Philippine Red Cross. Ito yung Senior Citizens Office kung saan po pumipila yung mga tao para makakuha ng konting bigas, pantawid gutom at nasa katabi lamang po yan ng mga nakita nyong labi kani-kanina na lamang ng mga residente naging biktima. 43 lahat-lahat at pinangangambahan pa nga po na maaaring tumas pa ang bilang ng mga biktimang yan. Kanina napaulat din na merong 9 na sundalo mula sa Charlie Company ng 66 Infantry Battalion ang hindi na-account pero bandang magtatanghali na ay nakita na yung 5 sa kanila at kagad na isinugod sa ospital dahil yung iba ay medyo may malalalim na sugat mula sa pagkakadagan ng mga bato at kahoy sa kanilang kung saan sila napadpad. Ito yung mga naibababa na re-rescue ng mga biktima sa landslide dito sa New Bataan at ayon na rin po sa mga lokal na official dito ay talagang hindi nila inasahan. Sanay sila sa bagyo pero ito ang kauna-unang ng pagkakataon na nakaranas sila dito ng ganitong mudslide o flash flood at isa sa mga sinisisinga nila ay yung illegal na pagtotroso sa kanilang lugar. At Pia, ito nga sa hirap nga ng sitwasyon dito, no brownout dito sa katabing bayan na Compostela, itong mga kasama natin sa technical team ay ginawang recharging station itong aming lugar dito upang makatulong kahit papano dito sa mga residente dito na makapanawagan o makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi bababa mula kanina nang buksan tong improvised charging station nitong satellite team natin dito na mga 200 na ang nakikiusap para makapag-charge na napagbigyan naman. Pumipila nga lang sila pero lahat ay napagbibigyan at hanggat kakayanin itong power supply upang makatulong din kahit papaano sa atin. Yan, napakaraming cellphone, may mga digicam pa na nire-recharge itong ating mga kababayan dito at ito lamang ang way nila para makapag-link up sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya Pia, antabayanan natin itong latest pa rin dito sa mga nangyayari dito. Patuloy ang rescue operation, patuloy ang search operations at maaraw na dito. Ang inihiling na lang siguro sana maisaayos itong mga labi ng mga biktima dito at mapabilis yung pagdadala ng gamot, tubig at pagkain para sa mga biktima. Pia?
Jiggy, importante talaga no yung komunikasyon at yung pagdating no ng tulong. Nakita namin doon sa video mo no, gaya ng sinabi mo, talagang putik-putik na lahat ng mga daan. Pero yung papunta ba diyan sa lugar na yan madali ba or talagang wala nang ibang madadaanan? Kailangan bang mag-airdrop ng mga supply o kaya pa namang tahakin ng mga sasakyan? Kaya na piyatakin ng mga sasakyan dahil pumupa na yung baha dun sa isang malaking tulay na tinatawid, yung tinatawiran namin. So, kung mga truck lang, kayang-kaya na. Pero mabagal ang biyahe kasi nga parang mangyayari doon, parang zigzag dahil sa mga puno nga nagtumbahan sa tabing daan. Pero kayang lumusot para makapagatid ng mga relief goods dito sa lugar. At nakausap ko nga lang kanina sila Rose ng Kapuso Foundation na nag-coordinate kung saan lugar magandang pumesto at kasalukuyan may inianda sila ng mga relief goods para sa mga residente, partikular ng New Bataan na dadalhin nila dito anumang oras. Pia? Naku, napakahalaga niyan, Jiggy. At kanina rin, no, doon sa kwento mo, no, yung isang lalaki na hinahanap yung kanyang mga kaanak doon sa nakahilerang mga bangkay. Talagang nakakapanghina ng loob kapag nakikita natin yung ganong klaseng video. Meron bang proseso ng pagkikilala doon sa mga bangkay at anong ginagawa nila kapag nakilala na ito? Oo, Pia, sa aming naobserbahan, itong nang-abutan namin, nang makita namin to si Mang Joel, itong naghahanap ng labi ng kanyang mga kamag-anak, isa-isa niyang binubuksan yung nakatabing na damit, o di kaya dahon ng saging, at kung medyo nakapaling yung ulo ng labi, ay talagang niharap niya sa kanya at minumukha niya. So, sa nakita natin, wala pang malinaw na sistema kung paano nila identify o paano i-identify ng mga otoridad ito labi ng mga biktima at kanya-kanyang lapit yung mga naghahanap ng kanilang mga kamag-anak. Kanina nga, merong isang pamilya dito, pamilya Baga, yung nanay, yung tatay at yung isang panganay na anak, hinahanap nila yung dalawa pa nilang anak na nawala nga daw yung sa kasagsagan ng flash flood, nakabitaw sa kanila at naanod. So, hinahanap nila dito ito yung paulit-ulit na nakikita dito lalo doon sa mga naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. At ito naman, pagka mayroong mga ganyan na rescue, di kaya sugatan na dinadala dito sa command post ng Army, ay diretso na yan, ibinababa agad yan sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng tamang panggagamot dahil limitado ang supplies o kagamitan dito ng mga sundalo. Pagamat ginagawa naman nila lahat ng magagawa. Sa ngayon, Pia, kung madidescribe ko, napakainit na ng sikat ng araw dito. Kala mo'y pangkaraniwang araw lamang, pero hindi mo rin nakakalain na ito'y dating isang masiglang bayan, isang magandang bayan dahil sa itsura pa lamang nito ay nagmukhang basurahan dahil sa halo-halong kahoy, yero, mga puno galing sa bundok, putik at bato na ngayon ay ito nga ang tumambad sa mga residente. At kanina pagpasok pa lang namin talagang hindi ka panipaniwala ang itsura. Katunayan may nakausap pa nga ako, Pia, no? Dahil nga wala na silang makain, kinuha nila yung isang nalunod na kalabaw at pinagkati-hatian nilang mga magkakamag-anak. Mamaya mapapanood natin yung residente na yun na kinatay nila yung namatay na kalabaw para pagkati-hatian nilang magkakapit-bahay at yun ang kanilang pinantawid gutom dahil nga wala na yung kanilang tahanan, wala na yung kanilang mga taniman. Yung iba naman namumulot ng nyog para yun na lang kainin. Ganun katindi rito, ganun katindi ang inabot ng mga residente dito. Pia? Ako, Jiggy, talagang kaisa naman tayo no, sa pagdasal, no, kasama ng mga taga dyan na para sa kanilang agarang pagbangon mula sa kalamidad na ito. Maraming salamat, Jiggy. Makikibalita ulit kami sa iyo. Si Jiggy Manikad po, nag-uulat live mula po sa Compostela Valley.